ito, pakinggan at panoorin po natin mga kabomboy, ungang bahagi lamang po ng press briefing together sa panguna po ng newly appointed PhilHealth Chief Dr. Edwin Mercado. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga press corps members. Magandang umaga po. Sir, maybe ask for a short opening statement from you. So, una po ay nagpapasalamat ako sa tiwalang binigay ng ating presidente. Napakalaki pong challenge itong aking hinaharap. Ako po ay isang manggagamot. So, sanay po ako na maramdaman yung mga hinaing ng ating mga pasyente. Yung word nga po na ginagamit namin o ginagamit ng mga pasyente ay, Doc, halos isang poste ho dito sa ospital nyo, ako na may-ari. So, ganun yung laki ng inilalabas na pera ng mga pasyente natin. So, ako bilang manggagamot, parang tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. So, yun po yung aking unang kailangan gawin. Aralin pong mabuti kung ano po yung mga prosesong kailangan baguhin para po yung directive po ng ating presidente, mahal na presidente, na tuloy-tuloy ang serbisyo at palalawigin pa natin yung benepisyo. Morning, Doc. Doon po sa sinasabi ninyong nakikita ninyong mga sakit ng PhilHealth, ano po yung prioridad na nakikita ninyong kailangang solusyonan, gamutin? Salamat po sa tanong. Una po ay titingnan natin yung proseso na kung tawagin ay efficiency. Dahil mukhang sa ngayon po meron pa tayong pwedeng i-plug na mga leaks o yung sinasabi pong wastage. So yung proseso po, for example, ng pagre-recording po ng mga financial reports, isa-standardize po natin para kapag naglalabas po ng regular na financial reports ay hindi po pabago-bago. Mahirap po mag-analyze kapag ang financial reports iba ho yung definition. Meron naman pong standard accounting definitions yan. So yun po yung una namin i-define para yung reporting po ay malinis at transparent. Yun po yung sinasabi ni Presidente na problema sa PhilHealth, yung mabagal na serbisyo at actually hindi yung pondo kasi ang naging issue po ngayon yung subsidy, hindi yung subsidy. So paano niyo po yun tutugunan? So yung kaakibat ng efficiency kasi kung ano man yung makukuha natin from the wastage, yun yung gagamitin natin pagpalawig ng benepisyo. Isa pa dyan, yung tinatawag na computerization ng ating sistema. Kasi yung pag naipata sa tupad namin yung digitization, ay magagawa rin natin na yung mga claims ay mapa-flag din yung mga claims na maaring sumusobra o yung maaring kung tawagin ay may halong katakataka kung bakit ganong kalaki yung mga claims nila. So, aayusin din natin yung pagtatag nun through digitization. Sir, may we know kung sino po ang kumausap sa inyo? Kailan po kayo kinausap para po nitong posisyon ng PhilHealth? Ang sa pagkakaalam ko po, matagal po talaga yung prosesong dinaanan. Marami po ang kinonsidera ng mga pumipili. Pero ako po ay may kakaibang kumbaga skill siguro dahil bukod sa ako ay hospital administrator, ako ay clinician. So ako ay talagang tumitingin ng pasyente. At ako ay also a researcher. Naging researcher ho ako through Harvard University's Global School of Medicine. At ako rin po ay nakapag-aral ng health economics. So mahaba pong proseso at marami pong dinaan ng mga level of interview. And ano po yung nakapagkumbinsi sa inyo para po kunin itong posisyon na to? Gapit. Nagdasal. Pero hindi ko umatin na yung pasyente nahihirap. And nakausap nyo na po si Presidente. I understand kahapon nagkaharap po kayo. Ano po yung napag-usapan ninyo? Maganda naman ang adikain ng ating presidente, yung palawigin at lakihin yung benefit package. Kasi nga right now,
ang out-of-pocket expenditure ng Pilipinas ay nasa 45 to 47%. Ang usual health expenditure for a health system that is mature and also limits the catastrophic spending. Pag sinabi pong catastrophic spending, yung more than 10% of your household income net of food expenditure spent on healthcare, ay dapat po mababa ng 25% to 27%. So, ang marching order po ng Pangulo natin ay palawigin ng benefits. Kapag may datos na po tayo kung magkano po talaga yung gagastusin para i-maintain yung level of care, ay mas madali po natin palagay ko maididepensa yung mga susunod na budget. At definitely, makakahingi po tayo ng pandagdag kung sakali man base doon sa ating datos. Nabanggit niyo po yung karanasan ninyo bilang isang hospital administrator. Kayo po bukod sa doktor ay kayo rin po ay manager. Ano ho ang opinion ninyo sa pagtatanggal ng subsidy ng PhilHealth as an administrator and as someone who has knowledge of the other health systems in other countries? Wala akong bansa na ang pondo para sa healthcare ay sasapat kung hindi ho gagawa ng sistema. So, kumbaga po, ang resources are really limited. Marami hong mga nag-aaway-away para sa finite resource ng ating gobyerno. Ang pangkalusugan po ay isa lang sa napakaraming kailangan pondohan. So, yung gagawin po natin ay, again, efficiencies para po mas lumawak yung kung ano man po yung natutirang pera. At saka po mas important is yung data. Pag may data na po tayo, mapaglalaban na po natin kung magkano po yung kailangan po to maintain the same level of care in succeeding years. Nabanggit niyo po yung marching orders ng Pangulo. Meron po bang katapat na commitment ito? Halimbawa, sinabi niya sa inyo na kung sakaling kailangan ng pondo, the government is going to bring back the subsidy na sa ngayon, for this year's budget ay zero. Meron pong commitment na tingnan po muna yung datos. So, kailangan po data-driven yung ating pong mga decision moving forward. Asa lang po from my end.